Alam mo, may isang kwento na paulit-ulit na kinukwento sa mga seminars, sa mga books, sa internet. Kwento ng isang mangingisda at isang CEO. At kadalasan ang lesson na sinasabi nila, live simply, be content, huwag kang magpakaalipin sa trabaho. But what if I tell you mali ang interpretasyon nila? What if the real lesson is something deeper? Isang araw, may CEO na nagbabakasyon sa isang probinsya sa tabing dagat. Tahimik, simple, walang stress. Doon niya nakita ang isang mangingisda. Maaga pa, pero tapos na ang mangingisda. Nakahiga na lang siya sa duyan, nagre-relax, nakatingin sa dagat. Lumapit ang CEO at tinanong siya, "Bakit hindi ka muling bumalik sa dagat? Pwede ka pang makahuli ng mga maraming isda." Ngumiti ang mangingisda at sinabi, "Sapat na po ang nahuli ko para sa pamilya ko ngayong araw at may konting sobra na naibenta ko pa." Nagtaka ang CEO at sinabi, "Sige, pero kung manghuhuli ka pa ng mas marami, kikita ka pa. At pag kumita ka, pwede kang makabili ng mas malaking bangka. At kapag mas malaki na ang bangka mo, pwede kang mag-hire ng mas maraming tao, mag-expand, hanggat magkaroon ka ng sarili mong kumpanya." CEO lang ang linyahan. Eventually, pwede mong ibenta ang kumpanya mo at magretiro ng mas maaga, pumunta sa probinsya, humiga sa duyan at i-enjoy ang buhay. Tumigil ang mangingisda, ngumiti ang mangingisda at sinabi, "Sir, yan na po ang ginagawa ko sa ngayon." At dito nagtapos ang kwento. At karamihan sa atin ang takeaway ay, see, hindi kailangang magpaka-stress. Enjoy life, be content. Pero teka lang, half-truth lang yon. Kasi ang hindi natin nare-realize, hindi rin naman mali ang CEO. Pero hindi rin mali ang mangingisda. Magkaiba lang sila ng definition ng perspective. Alam niyo po, isa po akong dating seaman for 17 years. Malaki ang kita pero malayo sa pamilya. Ramdam ko ang bigat ng buhay kahit na malaki ang kita. At natural na gusto kong makatigil at makasama ang pamilya ko for good. Kahit na maging simple lang ang buhay basta't sama-sama kami. Pero naisip ko rin, pag nandun ka na sa simpleng buhay na yon, hindi mo maiiwasang masaktan pag tinatanong ka ng anak mo, bakit hindi sila pwedeng sumama sa field trip na mamahalin? Bakit hindi sila makapag-staycation sa magandang lugar tuwing bakasyon tulad ng mga classmates nila? Karamihan sa interpretasyon sa kwentong yon ginagamit para sabihin, don't chase more, stay simple. Pero ito ang hindi nila sinasabi. Hindi trabaho ang kalaban ng happiness. Ang kalaban ng happiness, trabahong walang kahulugan, trabahong walang impact, trabahong ginagawa mo lang para kumita pero hindi ka nabubuhay. Kasi kung ang trabaho mo nakakatulong sa ibang tao, may purpose, may mission at align sa values mo, then guess what? Hindi mo kailangang maghintay ng retirement para maging masaya. You can enjoy life habang nagtatrabaho. Alam mo, bilang isang financial advisor, ito ang na-realize ko. Hindi ako nagtatrabaho para lang sa balang araw magiging masaya. Ginagawa ko ito araw-araw at masaya na ako sa ngayon. Oo, nagtatrabaho ako. Oo, minsan pagod. Oo, minsan stressed, pressured. Pero araw-araw, nakakatulong ako sa pamilya, nakakapag-guide ako sa mga clients, nakakagawa ako ng impact sa buhay ng ibang tao. At kasabay nun, kasama ko ang pamilya ko, nakakapag-travel, nai-enjoy ang buhay na gusto ko, hindi lang kumikita. Walang conflict ang work at life kung tama ang ginagawa mong work. So the real question is, hindi dapat magre-relax ka ba o magtatrabaho ka? Ang tanong dapat ay, anong klaseng trabaho ang worth it gawin habang nabubuhay ka? Kung gusto mo ng trabaho na may income potential, may purpose, may impact, at may freedom, then maybe this is your sign. I'm inviting you to become part of our team, Cardinal Boy Financials, to become a financial advisor, to build a career na hindi mo kailangang takasan. Kasi dito, you don't wait for life to happen after work. You live while you work. Message mo lang ako, let's talk, at baka ito na ang kwento mo. Hindi mo kailangang pumili between buhay at trabaho, kung ang trabaho mo ang siyang nagbibigay buhay.